Sa pagitan ng 1986 at 1991, ay 10 kababaihan ang pinaslang sa isang mabukid na lugar sa bansang South Korea. Dahil sa panggigipit ng publiko na hanapin ang pumatay, ay inaresto ng kapulisan ang isang batang welder na gumugol ng 2 dekada sa bilangguan. At pagkatapos ay patuloy na sumalakay ang killer. May kwento sa likod kung bakit sinasabit ni Yoon Sung-yo ang 2 orasan sa kanyang tahanan. Isang kwento na tumagal ng 30 taon. Sa katunayan, ito ay tungkol sa nakakagulat na pagkuha ng hustisya laban sa isang tao at sa mga pagkakamaling nagnako sa kanya ng kanyang kalayaan. Tumigil ang takbo ng oras nang siya ay arestuhin at tinapon sa bilangguan noong 1989 para sa isang pagpatay na hindi niya ginawa. Siya ay 20 taong gulang noong mga panahong yon. Kung ikaw ay isang bilanggo at ang mga kapulisan ay may matagpo ang orasan sa'yo, ikaw ay parurusahan. Kaya naman sa loob ng 30 taon ay walang nakitang orasan si Yoon. At ngayon sa kanyang paglaya ay 2 na ang orasan niya. Ang Hwasong ay isang bukirin na lugar sa South Korea na niyanig ng mga sunod-sunod na pagpatay mula 1986. At ang mga biktima ay pawang mga kababaihan mula teenager hanggang 70s. Lahat ay kinahasa at sinakal gamit ang kanilang sariling damit. Mga damit tulad ng medyas at underwear na siyang nagpakilala bilang pirma ng killer. At noong September 1988 ay pinatay ang dalagitang si Park Sang-hee. Hindi tulad ng mga nakaraang kaso kung saan ang mga biktima ay pinatay sa labas. Ang 14 na taong gulang na estudyante ay natagpuan sa kanyang kama. Hinahasa at sinakal gamit ang kanyang sariling damit. Ang killer ay naging mas mabangis dahil pumasok ito sa bahay ng biktima sa unang pagkakataon. At sa ilalim ng panggigipit ng mga tao sa kapulisan na gumawa ng masusing investigasyon, ay walang matibay na dahilan para iugnay nila si Yoon Sung-yo sa krimen. Gayunpaman pagkatapos ng 3 araw na interogasyon, kung saan hindi siya pinapatulog at patuloy na sinasaktan, ay umamin si Yoon. At nang masintensyahan siya ng habang-buhay na pagkakakulong, ay walang naniniwalang siya'y inosente. Sinabi niya na isang anino ang patuloy na bumabalot sa kanya, kahit na siya ay pinalaya noong taong 2009 para sa isang parol. At makalipas lamang ang isang dekada noong 2019, isang hindi kapanipaniwalang tagumpay ang humantong sa paglabas niya sa bilangguan bilang isang tunay na malayang tao at inosente sa mata ng mundo. Ang unang biktima ay isang 71 taong gulang na babae. Noong umaga ng September 1986 ay lumabas siya upang bumili ng repolyo. Ngunit hindi na siya nakabalik para umuwi. Ang kanyang bangkay ay naragpuan ng kanyang mga kamag-anak pagkaraan ng ilang araw. At noong panahong yon, ay hindi ganong napagtuunan ng pansin ang krimen. 3 pulis lamang ang itinalaga sa kaso para mag-imbestiga. Dahil nangyari ito malapit sa pinakaimportanteng pambansang kaganapan, ang pagbubukas ng 1986 Asian Games. At sinabi ng criminologist na si Mr. Yom Gun-yong, ang karamihan sa mga departamento ng kapulisan sa buong bansa ay na-deploy upang palakasin ang seguridad sa Seoul dahil sa mga banta mula sa North Korea. At napakakaunting tauhan ng kapulisan ang natira, kaya ang 3 detective lamang ang itinalaga sa lugar ng nangyaring krimen. Kaya hirap na matunton ang suspek. Ngunit sa paglipas ng mga buwan ay mas maraming babae ang nawala. Ang sumunod na biktima ay ang mga nakababatang babae na nawala habang naglalakad pauwi ng gabi. Ang kanilang mga katawang wala ng buhay ay natagpuan pagkaraan ng ilang araw na sinakal gamit ang sarili nilang damit. At dahil doon, nagsimulang matakot ang mga residente para sa kanilang kaligtasan. At ng mga panahong yon, ang Hwasong ay isang bukirin, bulubunduking lugar na puno ng mga palayan at kagubatan. Walang ganong mga tao ang nakatira doon. At kakaunti lamang ang mga ruta ng bus, kaya hindi katakataka na makita ang mga babae na naglalakad mag-isa sa tabi ng palayan habang pauwi mula sa hintuan ng bus na malayo sa kanilang mga tirahan. Pero dahil sa nangyayaring krimen, ay wala ng babaeng umuwi ng gabi. At ayon sa isang residente ng Hwasong na si Ginang Lee, ay nauhumaling siyang umuwi bago kumagat ang dilim. Siya ay 20 taong gulang ng panahon ng pagpatay. Di umano ay sinabi niyang hindi maalis sa kanyang isip ng mga tao ay nabubuhay sa takot sa lahat ng oras.
Ang mga alingaw ng balita ay mabilis na kumakalat at galit na galit. Ayon pa sa isang residenteng si Shin, ay pinapatay lamang ng killer ang mga nakasuot ng pulang damit. Ang mga kababaihan ay hindi maaaring lumabas sa gabi o magsuot ng pulang damit. At nagtayo pa nga ang mga taga roon ng panakot bilang anting-anting upang itakwil ang killer. At pagsapit ng January 1987 ay natagpuan ang ikalimang biktima, ang bangkay ng isang teenager na babae na bumaba ng bus at naglakad pa uwi ng gabing-gabi. At ang mga panahong yon ay napag-isip-isip ng mga kapulisan na nakikipag-ugnayan sa kanila ang killer, na para bang inaasar sila. Lahat ng kaso ay nangyari sa loob ng 2 kilometrong layo. At sa wakas ay nagbukas sila ng isang malawakang pag-iimbestiga. Maraming mga kapulisan ang ipinadala mula sa Seoul at sa ibang bahagi ng lalawigan ng Gyeonggi upang ayusin ang kaso. Sa kabuuan, mahigit 1.8 million pulis ang nagtrabaho sa kaso. At sa mga oras na yon, ang South Korea ay walang kapasidad na magsagawa ng isang DNA test. At ayon sa isang forensic pathologist mula sa Seoul National University College of Medicine na si Dr. Yoo Sung-ho, ang uri di umano ng dugo ay ang tanging sandata sa paghuli sa isang kriminal. At natukay ng kapulisan na may blood type B ang suspect. At yon ang kanilang batayan sa paghuli sa suspect. Sa huli mahigit 20,000 na mga kalalakihan ang inimbestigahan. Halos lahat ng lalaki sa rehiyon. At mukhang katawa-tawa ang ginawa ng mga kapulisan. Ito'y tulad ng paghahagis ng lambat at umaasang mahuli ang isang random na mga isda na hindi nakakatulong sa pagtukoy kung sino ang may kasalanan. At halos lahat ay kailangang kolektahin bilang ebidensya, kahit ano ay makakatulong dahil wala silang alam. Nangolekta sila ng mga sample mula sa lahat, buhok sa katawan, laway at sample ng mga dugo. Ngunit kulang sila sa kagamitan o teknolohiya upang masuri ng maayos ang mga sample. Maging ang mga fingerprint ay mano-manong inihahambing sa pamagitan lamang ng mga mata ng tao. Noon malinaw na sa mga investigador na ang killer ay isang matalinong psychopath. Ginawa niyang napakahirap sa mga kapulisan na subaybayan siya sa pamamagitan ng pag-iiwan ng kaunting ebidensya. At kung ang kriminal ay hindi matalino, ay hindi siya makakalusot sa mga eksenang krimen sa ganong paraan. Gayunpaman, mayroong mga ilang pahiwatig noong November 1986. Isang babae ang nakatakas matapos siyang igapos habang abala ang killer sa pagkalkal sa kanyang pitaka, kung saan nakapagbigay siya ng sapat na ebidensya para makagawa ng facial composite ang mga pulis, kung saan hinanap nila ang isang lalaking nasa edad 20s, palingkinitan at maikli ang buhok at singkit na mga mata. Ngunit nagpatuloy pa din ang pagpatay, kaya tumindi ang pressure sa mga investigador na hanapin ang killer. At pagkatapos noong September 1988, ang teenager na estudyante na si Park ang naging ikawalong biktima. Nagkagulo ang buong bansa at naging trauma para sa mga kababaihan ang mga krimen. Ang mga tao ay patuloy na pinipressure ang mga kapulisan. Sinasabi nilang walang ginagawa ang mga pulis para mahuli ang killer. Pati ang ilang mga organisasyon ng balita ay partikular na kritikal sa pulisya. Nagkaroon pa nga ng pressure na magbitiw sa pwesto ang ilang pulis tuwing nabibigo silang mahuli ang killer. At ayon sa isang source, nagsimulang maghanap ang mga pulis ng madaling puntiryahin sa lugar o kung sino mang posibleng gumawa ng krimen. At isa na doon si Yoon Sung-yo, na 20 taong gulang na naninirahan sa lugar ng Wasong. Nagtatrabaho siya sa paghuhulma ng kagamitan na pangbukid at siya ay may kapansanan na nakuha mula sa kanyang pagkabata dahil sa polio. At kinailangan niyang huminto sa pag-aaral matapos na mamatay ang kanyang ina sa isang aksidente sa sasakyan. At ang pamilya ni Yoon ay sobrang napakahirap. Nang mamatay ang kanyang ina, ay walang may kayang pag-aralin siya, kaya napilitan siyang magtrabaho ng maaga. Samantala, natagpuan ng mga kapulisan ang 8 hibla ng buhok sa silid ng biktima na si Park Sang-hee, ang ikawalo sa mga biktima. At nalaman nilang hindi bababa sa 3 sa mga hibla ng buhok ay mula sa isang taong may blood type B. At mayroon ding mga mabibigat na metal na natagpuan sa mga buhok. Naniniwala ang mga kapulisan na ang pagkakaroon ng mabibigat na metal sa buhok ay magiging isang bagay na mabigat na ebidensya. Samantala, si Yoon na isang welder ay angkop sa nakalap na ebidensya. Ang mga bakas ng titanium
ay isang material na kadalasang ginagamit sa paghihinang ng bakal na natagpuan sa kanyang buhok sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa kanyang katawan. At naniniwala ang pulisya na may galit siya sa mga babae dahil sa kanyang kapansanan. Naalala pa nga niyo ng araw nang dinampot siya ng mga kapulisan. Madumi ang kanyang mga kamay at mukha mula sa araw ng kanyang trabaho. At sa oras ng tanghalian, siya'y susubo na sana ng kanin sa kanyang bibig nang naramdaman niyang may dumampi sa kanyang kamay. Dumating ang mga pulis at siya pa nga ang nagyaya sa mga kapulisan na imbatahan siya sa kanilang istasyon. At inaakala niya na babalik siya para kumain, pero hindi na siya nakabalik pa. At sa panahon ng interogasyon, sinabi ni Yun na kilala niya ang ilan sa mga kaibigan ng biktima na si Park, ngunit hindi niya ito kilala ng personal at hindi pa siya nakakapasok sa loob ng bahay nito. Siya'y tinanong at pinilit ng mga pulis na maglupasay at tumayo ng 1 o 2 oras. Pagkatapos ay sisipain siya. Hindi siya binigyan ng pagkain at hindi pinayagang matulog. Paulit-ulit nilang itinatanong sa kanya ang parehong mga tanong. Ginigiit na gusto niya ang biktima at gusto niya itong gasain. Nagpatuloy ang pagpapahirap sa kanya sa loob ng 3 araw. Pumasok pa nga sa kanyang isip na mas madali sana kung mamatay na lang siya. Dahil kung patay na siya, ay hindi na niya mararamdaman pa ang mga sakit. At dahil sa sobrang hirap na dinanas niya, ay napilitan siyang umamin. May naalala siyang isinulat, ngunit hindi niya matandaan kung ano ang kanyang isinulat. Nagpatawag ang kapulisan ng isang Friends Conference noong July 28, 1989, kung saan ay inulit niya ang kanyang pag-amin sa harap ng kamera. Di umano, ay natapos niya ang kanyang trabaho noong araw na yon, kasama ang kanyang mga kaibigan nang bulihin siya ng mga ito. So naglibot-libot daw siya at ang bahay ni Park ang napagpasyahan niyang pasukin. Dahil naging emosyonal daw siya tungkol sa pagbuli. Kaya ginawa niya ang bagay na yon sa biktimang si Park Sang-hee. Sa kamera ay nanatiling nakababa ang ulo ni Yoon sa buong oras. Mukha siyang miserable at pagod kung titignan mong mabuti ang kanyang mga larawan. At maiisip mo kung ano ang pinagdadaanan niya. Sa mga panahong yon, ang mga tuldok ay hindi kumukonekta. Inakasuhan siya ng mga pulis na umakyat sa pader sa kalagitnaan ng gabi para makapasok sa kwarto ng babae na si Park. Ngunit imposibleng magawa niya yon dahil sa kanyang kapansanan. Napakahirap para kay Yoon na hubaran at pigilan ang batang babae na lalaban. Ang pag-uugali ng kriminal na matapos manggahas at pumatay ay malayo sa pinapakita ni Yoon na pag-uugali. Sa huli, lumilitaw na si Yoon at ang kriminal ay walang iba kundi ang katotohanan na pareho silang lalaki. Ngunit bakit nga ba umamin si Yoon? May nakapagsabi na mayroong ilang mga katangian na mga taong umaamin sa krimen kahit na sila ay inosente. Yung mga taong may kapansanan sa pag-iisip o pisikal, o mga taong mahina tulad ni Yoon. At noong 1980s, ang pagsisiyasat ay nakasentro sa pag-amin. Kung ang isang suspek ay umamin sa isang krimen, ang mga pag-iimbestiga ay mabilis na natatapos kahit na walang sapat na ebidensya, mapapatunayang nagkasala siya. 7 buwan pagkatapos ng pag-amin ni Yoon Sung-yo, noong February 1990 ay umapila siya sa korte. Ngunit ang pampublikong abogado na itinalaga sa kanya ay hindi kailanman nagpakita sa korte para ipagtanggol siya. Hindi siya edukadong tao at may limitasyon ang kanyang pagsagot sa mga tanong, kaya hindi niya alam ang kanyang gagawin. At sa oras ng paglilitis ay walang naniniwala na inosente siya. At ayon sa isang opisyal, ang taga-usig sa paglilitis ni Yoon ay dapat na iginiit na ibasura ang kaso kung walang napatunayang malakas na ebidensya na ipinakita. Ngunit hindi nila ginawa, kaya tinuturing na isa itong pinakamalubhang pagkakamali sa kasaysayan ng pag-iimbestiga sa Korea. At hindi lamang si Yoon Sung-yo ang nahaharap sa maling akusasyon at pamimilit sa pag-amin sa panahon ng investigasyon. Dahil noong December 1990, isang 19 na taong gulang na lalaki na may apelyidong Kim ang umamin sa isa sa mga pagpatay, ngunit bigla niyang binawi ang pag-amin sa panahon ng reenactment ng krimen. Kalaunan ay napunyag na siya'y pinilit lamang sa isang maling pag-amin sa pamamagitan ng mga pagbabanta at torture sa kamay ng mga pulis, kabilang ang pagkukuryente. At ang kapatid ni Kim noong 2021 ay nagsabi na hindi na niya kayang mamuhay ng normal pagkatapos na nangyari sa kanya. Namatay si Kim sa cancer sa edad na 27 noong 1998.
Sila'y kabilang sa ilang mga tao na tinatarget ng mga investigador na sinusubukang isara ang kaso. 4 pa nga sa kanila ay namatay na maglaon sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Samantala, sa kulungan ay naging numero na lang si Yoon. Hindi na siya ang dating si Yoon Sung-yo. Dahil sa kanilang bansa, ang lahat ng bilanggo ay tinatawag na lang sa pangalang numero. At habang si Yoon ay nanatili sa kulungan, ay may nangyaring hindi inaasahan. Ang ika-9 at ika-10 pagpatay, isang estudyante sa middle school at isang babaeng nasa edad 50. Pareho ng pirma ng killer, sinakal sila ng sarili nilang damit. Nagulat at natakot ang mga kapulisan dahil napagtanto nila na ang serial killer ay hindi pa nahuhuli at hindi nila alam kung kailan ito muling lilitaw. Ngunit sa kabila ng pangyayari ay hindi naniniwala ang mga kapulisan na inosente si Yoon. Iniisip nila na merong gumaya sa ginawa niyang krimen. Samantala, humantong sa isang pambihirang tagumpay pagkatapos ng 33 taon ang mga pag-unlad sa forensic science, particular sa DNA application at recovery, kasama ang pagkakaroon ng criminal database. At sa isang nakakagulat na anunsyo noong 2019, sinabi ng pulisya na natukoy na nila ang wasong serial killer, isang lalaki na may pangalang Lee Chun-jae na nagsisilbi na ng habang buhay na sintensya sa kulungan para sa kasong pagpatay at panggagahasa sa kanyang hipag sa lugar ng Busan. Sa pag-amin ni Lee ay buo niyang naikwento ang mga pagpatay sa wasong. Noong January 1986, si Lee ay 23 taong gulang nang pinalabas mula sa kanyang mandatoryong serbisyo militar. Noong September ng taong yon, pinatay niya ang 72 taong gulang na babae, ang kanyang unang biktima. At matapos ang ika-10 pagpatay noong April 1991, tumigil ang pagpatay. Nagpakasal si Lee noong July ng taong yon at naging isang ama. At noong 1994, matapos siyang iwan ng kanyang asawa, ginahasa at pinatay ni Lee ang kanyang hipag na nagresulta sa habang buhay na sintensya. Si Lee ay nanatili sa likod ng mga rehas mula noon. At matapos na matukoy ng pagsusuri sa DNA na siya ang most wanted serial killer ng bansa, umamin si Lee sa 14 na pagpatay, kabilang ang mga pagpatay sa wasong, at mga 30 panggagahasa at pagtatangkang panggagahasa, na marami sa mga ito ay na-verify ng mga otoridad. Inamin din ni Lee ang isang kaso ng pagpatay mula September 16, 1988 na noong unay naisip na ika-8 kaso sa wasong killings. Ngunit kalaunan ay napagpasyahan na isang copycat crime at ito ay humantong sa maling paghatol at pagkakakulong kay Yoon Sung-yo na gumugol ng 30 taon sa bilangguan. At kinumpirma ng mga follow-up ng pagsisiyasat ang pagkakaroon ng DNA ni Lee sa ebidensyang nakolekta mula sa 5 sa 14 na pagpatay. At nagbigay din si Lee ng specific na impormasyon na tanging ang sila rin lamang ang makakaalam, kabilang ang layout na pinangyarihan ng krimen at kung paano hinubaran ang mga biktima. Napag-alaman na si Lee ay blood type O, hindi type B, gaya ng natukoy ng mga naunang pag-iimbestiga. Ang pagkakamali ay malamang na nagmula sa maling pagsusuri o sample na nakontaminasyon na humantong sa kabiguan na makilala si Lee bilang salarin. Kaya naman hindi nakasama si Lee sa listahan ng mga suspek batay sa uri ng kanyang dugo. At ang nag-iisang pinakamalaking pagkakamali sa panahon ng pagsisiyasat ay ang katotohanang natukoy nila ang maling uri ng dugo. At noong 2020 ay opisyal na isinara ng pulisya ang kasong tinatawag ngayong serial killings ni Lee Chun-jae. Para sa killer, walang ganong nagbago dahil magpapatuloy ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa likod ng mga rehas. Samantala, si Yoon Sung-yo ang totoong buhay na individual na maling nahatulan sa pagpatay ng case number 8 na nagsabing siya'y tinorture ng mga investigador upang umamin. At matapos kumpirmahin ng pulisya noong 2020 na si Lee ang tunay na may kasalanan, nagsagawa ng muling paglilitis at nilinaw ng korte si Yoon sa lahat ng mga kaso. 30 years pagkatapos niyang magsilbi ng oras para sa isang krimen na hindi niya ginawa. At noong December 17, 2021 ay tuluyang idineklara ng judge na inosente si Yoon Sung-yo. Nagpalakpakan ang mga kaibigan at supporters niya at binigyan siya ng bulaklak at mahigpit na yakap. Ang pulisya, prosekusyon at ang korte ay humingi ng paumanhin kay Yoon
Ang batas ng mga limitasyon ay inalis din para sa first degree na pagpatay sa South Korea. Si Yoon ay ginawaran ng 2.5 billion won o humigit kumulang 1 billion sa peso bilang kabayaran mula sa gobyerno ng South Korea. Sa pagbabalik tanaw, itinuturing niya ang sarili na biktima ng panahon ng higit sa ano paman. Hindi niya alam kung saan patungo ang kanyang buhay. Hindi din niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ngunit sa ngayon ay kontento na siya at ang tanging gusto na lang niya ay makita ang kanyang ina sa langit na nakangiti at ipinagmamalaki siya bilang inosenteng anak.